Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara sa channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa ganap ni Kim and Paolo Avellino ngayong araw kung saan ay sila nga papalipad na papuntang Australia mga kakimpaw. And syempre, ilang balita at ganap ni Kim sa Showtime kung saan inaabangan din po ng mga tao, ng mga netizens sa kung ano yung magiging atmosphere sa Showtime. Kung okay na ba si Vice at saka si Kim kasi trending topic po talaga sila kahapon. Anyway, bago po tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman nga, dumako po tayo sa pagbabasa ng comment mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating mga balita. Ang first comment natin na napili ngayong gabi ay mula po kay Ma'am Edita Nadonja. Magandang gabi, sabi niya rito. Hello Gandara, kamusta? Good eve. Anong nangyari? Alam mo, sa time na yon, nanonood kami ng Showtime. Narinig namin na hindi binanggit ni Vice ang pangalan ni Kimi bilang pasasalamat sa pagkakapanalo nila. Isang best noontime show. Alam namin na isa si Kimi sa nagbibigay saya sa Showtime. Sinadya ni Vice yun na hindi niya isali bilang pasasalamat. Mga bagong host binanggit niya, si Kim lang ang wala. Andyan si Kimi na matagal nang nag-host. Ano ba? Nagalit siguro siya sa pagkapanalo ni Pao sa SDA dahil sa pina-promote ni Kim. Yun ang tanong, bakit si Pao pina-promote, hindi si Ann? Siyempre, si Pao ang pina-promote ni Kim dahil sila ang mag-partner sa mga show nila. Dapat sinabihan nila si Kimi na gusto nila manalo si Ain para walang masisi. Ang lahat na lang ibinabato niya kay Kim. Ano yun? Siya lang may alam? Hindi namin nagustuhan ang ginawa ni Vice. 100% sinasadya niya ang hindi pagbasa sa pangalan ni Kimi bilang pasasalamat. Siguro may galit siya kay Kimi. Paano yun lang? Paano? Yun lang? Dahil sa hindi nanalo si Ann, ito na ang ginawa niya. Mabait si Kimi. Madali lang kausapin yan. Kaya hindi siya ganon. Selfish si Vice ganda. Huwag nilang isisi kay Kimi ang mga nangyayari. Yun lang, mahal namin si Kimi. Nasaktan kami sa ginawa niya kay Kimi. Yun lang. Alam niyo, Ma'am Edita Nadonja, para sa akin, wala tong kinalaman kay Ann. Huwag na natin tong palakihin, palawakin, mga kakimpaw. Walang kinalaman dito si Ann. Baka sadyang, lang siya. Naniniwala ako na blanco lang, na blackout lang. Tawag ba doon? Si Vice, mga kakimpaw, sobrang dami rin naman kasi nila doon nga mga kakimpaw na baka akala niya kasi nabanggit na niya, yun pala hindi pa. Minsan naman may ganun din tayong moment mga kakipino. Kumbaga, yes, initial reaction natin na masaktan ako, nasaktan din. Bakit wala si Kim? Anak-anakan niya si Kim pero hindi niya nabanggit. Initial reaction. Pero take this as matured na lang mga kakimpaw na may mga times talaga na nagiging lutang tayo, na minsan may nakakalimutan tayo mga kakimpaw. Pero it doesn't mean na hindi gusto o may kaplastikan na mga kakimpaw. Ang problema lang kasi kay Vice, hindi niya natanggap na nasaktan ang fans. Totoo yung mga sinasabi niya na dapat hindi tinotolerate kung masama na ugali ng fans, dapat hindi dapat kinakausap yung fans na wag ganyan. Pero sa case kasi ni Kim, ng fans ni Kim na nag-call out, wala dong pambabastos, walang pagpapakita ng masamang ugali, wala Sadyang paglabas lang yun ng saloobin.
So, kumbaga, kung papakinggan mo yung sinabi ni Vice, parang, oo, tama naman siya. Pero kung babalikan mo yung pinaka punot dulo, mga kakimpa, yung pinakang puno, hindi naman pagiging masama yung paglalabas ng salubin na, Vice, bakit hindi mo nabanggit si Kim? Ganyan. Kasi initial reaction ngayon ng mga fans na nasaktan na bakit wala si Kim. Sana, di ba, inano na lang niya, hinayaan na lang yun. Ando na tayo sa dapat hindi tinotolerate. Ganyan din naman tayo sa sa iba. Nasabi natin na yung di kasi pinagsasabihan yung mga fans niya. 'Di ba? Minsan ganun din tayo. Pero yung kay Vice kasi na sinasabi, wala naman pong pinakitang pambabastos sa kanya na sumobra na ba ng linya ang ang mga Kimpaw fans. Naglabas lang talaga ng salubin and wala namang ibang sinabi, 'di ba? Kundi bakit si Kim hindi nabanggit. Yun lang naman. So masama na ba ang magkaroon ng damdamin na gano'n na masaktan? Pagiging bastos na ba yun? Pagiging masama na ba na ugali yun? Pagiging disrespectful na ba yun? Disrespectful na ba yun? Buti ba sana kung ang pagka-address ano ba yan, Vice? Si Kim pa talaga ang nakalimutan mo. Mas sikat sa'yo si Kim. Mas ganto sa'yo si Kim. Mas angat. Sa inyong dalawa, mas si Kim. Wala namang ganun. Yung wala namang pagmamayabang. Wala talagang pamamalabis doon, mga kakimpaw. Sadyang paglabas lang ng salobin na nasaktan, bakit si Kim hindi kasama? Yun lang naman. Wala talaga akong nakikita ang pagiging masama doon para sabihin niya na enabler si Kim, na kung saan ay tinotolerate niya tinotolerate ni Kim yung masamang gawain ng kanyang fans. Wala naman kasi masama talaga dun sa sinabi. Kung masama talaga ang sinabi ng fans, agree ako sa sinabi ni Vice na dapat pagsabihan na wag itolerate. Hindi nga masama yung sinabi. Ano ba? Pero tulad dito mga kakimpaw, di ko kayo tinotolerate na sinasabing, dahil kay Ann yan. Huwag na po natin palakihin pa. Walang kinalaman yan kay Ann. Baka sadyang nakalimutan niya lang, na blackout ba si Vice. Akala niya nabanggit na hindi. So, lumaki lang talaga tong issue na to dahil pinatulan ni Vice yung fans na nagsabi lang naman ng saloobin na parang bawal. Na parang hindi pwedeng masaktan. Na parang wala tayong karapatan na sabihan siya. Ganon. OMG, dami ko nang sasabi. Mahirap kasi hindi ako magaling magpaliwanag. Pero sana nag-gets nyo yun na yun, mga kakimpaw. No? Minsan kasi sobrang haba ko magpaliwanag. Nagkakagulo-gulo na, mga kakimpaw. Anyway, kanina present po ulit si Kimi sa Showtime. Pinaka-inaabangan po ng mga fans kasi yan kung papasok ba si Kim sa Showtime. Ganyan. At ano kaya magiging interaction nilang dalawa ni Vice. Pero kanina, okay naman silang dalawa. Magkasama po sila, magkatabi, ganyan. Nag-uusap silang dalawa, mga kakimpaw. Ayan, as you can see dito sa ating mga pictures. And sabi nga ni Vice sa kanyang last tweet, mga kakimpaw, hindi daw sila nag-aaway ni Kim. 'Di ba? Magka-usap pa daw silang dalawa. Magka-text siguro o magka-chat, mga kakimpaw. So, yun yung nilinaw naman ni Vice bago matulog ang lahat, mga kakipi, na hindi naman daw sila magkaaway. Lumayo, lumaki na talaga na lumaki yung usapan na yan kagabi. O, diba? Ngayon, trending at headline sa mga balita. Anyway, let's move on naman, mga kakimpaw, sa next topic natin ngayong gabing ito. And pumapatungkol po ito sa ganap ni Chinita Princess after Showtime. So, after Showtime nga, mga kakimpaw, ito si Kimi ay diretso po agad ng airport sapagkat silang dalawa nga ni Paula Avellino ay lilipad na po pa Australia. So, yan. Yes, mga kakimpaw. Finally, magkasama na po muli sina Kim and Paolo. Nakita ulit natin sila together. Nakakamiss din talaga ang mga ayuda, mga kakimpaw, no? Na magkasama po silang dalawa.
Well, may in-update naman si Kim sa kanyang account na nag-coffee sila sa office ni Pao after po mag-gym. Pero, ano lang yun si Pao lang kasi kita dun tapos yung paan niya. Pero ngayon, eto na magkasama sila. Buhay na naman ang dugo ng Kim Paulandios at natanggal kahit papaano ang stress mga kakipi. Pero syempre, andun yung ating dasal na mag-iingat silang dalawa. Have a safe flight. Ito po ay para sa ASAP Australia. Sa July 25 na po kasi yun mga kakipi. Kaya ngayon pa lang, wabiyahe na po sila. Syempre, preparations doon, rehearsals, ganyan. Kaya ngayon pa lang, papalipad na po sila. Kaya ngayon pa lang sa mga mag-i-issue kay Kim, pag hindi nakita sa showtime sa mga susunod na araw, ayan, ngayon pa lang pinapaalam na po namin na si Kim po kasi ay lumipad na pa Australia. Kaya hindi niya talaga makikita si Kim sa mga susunod na araw sa showtime. Alam niyo naman kasi 'di ba, napaka-timing din naman. Baka sabihin nila si Kim Chiu tinanggal na sa showtime. Anyway, grabe yung pagkamistisa and mistiso ni Kimi dito no, nakakasilaw ang kagwapuhan at ang kagandahan mga kakimpaw. Pero mukhang hindi sila couple ngayon kasi naka-white si Kim, si Pao naman ay naka-black. Usually naka-black kasi silang dalawa, no? Pero hindi na yun importante ngayon mga kakimpaw. Ang importante ay magkasama po silang dalawa na may kasama si Kimi ngayon or kasama niya si Paolo Avellino ngayong dinudumog na naman si Kimi ng bashers mga kakimpaw. So at least si Pao nasa kanya pong tabi. For me, perfect time nga at least si Kim makakaiwas po muna sa napaka-toxic na issue ngayon sa social media. So, yun lang po muna guys ang ating update para po sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.